Ito ang Cebu ngayon, lubog sa baha, bilyong-bilyong piso ang pinsala at daang-daang pamilya ang nawalan ng tahanan. Mahigit 100 ang nasawi at halos nasa 26 ang nawawala matapos ang pananalasa ni Bagyong Tino. Nitong Nobyembre, binayo ang Cebu ng ulan na parang walang katapusan. Ang resulta, state of calamity, landslide, blackout at mga matitinding pagbaha. Pero ang tanong ng mga tao, bakit parang ngayon lang ganito kalala ang baha? Bagyo lang ba talaga o may mas malalim na dahilan? May isa sa mga proyekto na tinuturo ngayon bilang posibleng dahilan, ang The Rise at Monterrazas, ang luxury housing project ni Slater Young sa bundok ng Guadalupe, Cebu City. Ang development ay isang mountainside residential project, bahagi ng mas malaking complex ng Monterrazas de Cebu na sumasaklaw sa mga barangay tulad ng Guadalupe, Sapangdaco, Buhisan at Tisa. Pero bakit ito sinisisi ng marami? Sabi ng mga residente at critics, sa pagdevelop sa bundok at slope area na bago ang natural drainage, nabawasan ang puno at lupa na sumisipsip ng tubig. Pangalawang tinuturo ng mga tao ay ang flood control projects ng gobyerno. Alam mo bang sa loob ng 3 taon, ang Cebu Province ay nakatanggap ng halos 26.7 billion pesos para sa flood control at drainage improvement? Alam niyo rin bang may 343 flood control projects sa probinsya mula 2016 hanggang 2022 at karagdagang 168 mula 2023 to 2025. Pero ang tanong ng lahat, nasaan ang resulta? At syempre, hindi rin mawawala ang isa sa matinding dahilan, ang pang-aabuso sa kalikasan. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, may mahigit 70 operating mining at quarrying sites sa Cebu Province. Karamihan non-metallic, limestone, gravel at sand. Ang lupa ng Cebu ay mayaman sa limestone, dolomite at quarry aggregates. Kaya naman patok sa mga negosyante. Pero ang kapalit nito ay deforestation at soil erosion. Si Bagyong Tino ang nagdala ng ulan pero matagal na palang nagbabanta ang problema sa Cebu. Mga bundok na ginawang village, mga pondong nilamon ng korupsyon at kalikasang inabuso hanggang mapagod. Ikaw, ano sa tingin mo ang tunay na ugat ng baha sa Cebu? I-comment mo niyan and don't forget to like, share and follow for more content like this.